pa rin po ang News TV Quick Response Team sa UP Los Baños kung saan po sa ngayon po ay nananatiling mataas ang emosyon ng mga estudyante at mga empleyado pati na mga alumni dito sa UP Los Baños. Lalo pa po na nangyari na naman, wala pang isang taon, ang isang karumal-dumal na krimen dito po sa isang estudyante. At ito nga po hinold up noong March 4 na madaling araw kung saan siya po ay sinaksak ng mga hold-upper at nakaagad po niyang ikinamatay. At sa ngayon po ay patuloy pa rin po yung programang sinasagawa rito. Sa tabi ko po yung screen kung saan po pinapakita yung mga pictures ni Ray Bernard Peñaranda na biktima at maya-maya po ay magsasagawa po sila ng marcha papunta sa kabayanan po ng Los Baños, Laguna. Pero ayon po sa mga participants dito ay dadaan muna sa Barangay Hall kung saan nga po dito sa Barangay Batong Malaki nangyari ang krimen. Sa puntong ito po ay makakausap po natin si Bayan Muna Party List Representative Teddy Casino na isa po sa mga alumnus ng UP Los Baños. Magandang gabi sa inyo, Kong. Magandang gabi, Jiggy. At magandang gabi po sa lahat ng Anong pakiramdam dito sa pangyayaring ito? At ano po yung sumasagi sa isipan nyo na sunod-sunod yung krimen dito malapit sa universidad? Well, ako po ay nanirahan din ng ilang taon dito nung ako estudyante at talagang napakasakit. No? Isipin na yung isang komunidad na nakilala ko bilang isang napakapayapang komunidad, magkakilala halos lahat, ganito na ang inabot. No? Nung time namin, wala namang itong magagarbong mga street lamps na ito, wala itong mga establishments dito. Pero kahit maglakad ka ng hating gabi, kahit alas 2 ng umaga, hindi ka kakabahan na may mangyayari sa'yo. Pero ngayon, kahit grupo kayo, talagang parang nasa balag ng alanganin ng buhay. So nakakalungkot, no? And apparently meron talagang breakdown sa governance dito sa bayan, may breakdown in law and order. Kailangan hong kumilos talaga ang local and national government dito. Meron ba kayong nais i-propose sa Kamara, paugnay pa rin upang hindi lang dito, dun sa mga lugar, sa palibot ng mga universidad para magkaroon ng kaayusan sa seguridad? Well, kami ho sa Kongreso kaninang hapon po ay naghain tayo ng resolusyon para ang Kongreso ay kondenahin, no, itong karumal-dumal na krimen dito sa UPLB. Pero higit pa dyan, sa hanay ng executive, kailangan talagang aksyonan itong mga kaso. 3 na ito sa loob ng 5 buwan. Hindi pa nasasakdalan ng kaso yung suspects doon sa nauna noong October. So medyo bilis-bilisan naman nila yung pagkilos. Ngayon, ang nakikita ko dito bilang isang kongresista, kailangan natin ayusin yung usapin ng pabahay ng ating mga estudyante. Kasi ang problema dito sa UPLB, dahil sira-sira na yung mga dormitoryo at walang sapat na pasilidad sa loob, kailangan pa nilang lumabas ng eskwela, lumabas ng campus para kumain, para manirahan, para magpasirox, etc. Kung may sapat sana tayong mga dormitoryo dito, hindi mangangailangan lumabas pa ng 10 oras ng ating mga estudyante. So that's what we can probably do sa next budget hearing. Tiyakin natin na may sapat ng mga dormitoryo at mga pasilidad na para sa estudyante dito sa loob mismo ng campus. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon. Si Congressman Teddy Casino, Bayan Muna Party List Representative.